Defending the Truth, November 29th, join Christian Apologist Philippines for a one-day conference on biblical truth, reasoned faith, and bold witness. Featuring Bishop Ray Aramis, Brother Willie Santiago, Pastor J.A.R. Aranzanso, and Doc Ronald Abidos, leaders teaching apologetics, church history, and practical gospel defenses. Expect workshops, live Q&A, and real-world responses you can use next Sunday. Training to stand firm with grace. Bring your Bible and your toughest questions. Register now. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid, sa lahat ng ating mga ka-Bible study. Dito po sa ating programa ang Mabuting Daan Worldwide Bible Study. Ngayon po ay linggo ng October 26, 2025. At live po ang ating programa mula po rito sa lungsod ng Baliwag sa lalawigan ng Bulacan. Tayo po ay napapanood
ng ating mga ka-Bible study dito sa Pilipinas at ng mga nasa abroad sa pamamagitan po ng live streaming ng ating YouTube channel. Dito pa rin po tayo sa ating YouTube Live. Wala pa rin po tayo sa Facebook Live. Para po sa mga nagtatanong, naghahanap, Brother Willie, bakit wala sa Facebook Live? Hindi pa rin po ayos yung computer na ginagamit doon sa ating Facebook Live. Kaya dito lamang po tayo sa platform ng YouTube. Nakapagsasagawa po ng ating programa. Kaya yung mga nandoon sa Facebook Live, yung ating mga suki roon, mabigyan natin ng link para dito muna sila sa ating YouTube channel manood at makinig. Yan. Binabati ko po lahat ng narito sa Pilipinas at mga nasa abroad. Hindi ko na po kayo pwedeng isa-isahing batiin. Pagka po Martes at Huwebes, nandun po yung batian portion natin. At may kasama po ako, si Brother Edwin, ang siyang nagsha-shout out. Pagka Linggo po, yung aking pagbati, general na po sa lahat ng nasa Pilipinas, sa lahat ng nasa abroad na kasama po natin ngayong umaga sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ito po'y tuwing Linggo ng alas 9 ng umaga. At pagka naman po Martes at Huwebes, alas 9 ng gabi. Sa mga bago pa lamang po sa ating YouTube channel, kung pwede po kayong mahingan ng favor na kayo po'y mag-subscribe, paki-like and share ang ating mga videos. Paki-click ang notification bell nang palagi tayong mabigyan ng notification pag tayo po'y mayroong live streaming at mayroon tayong bagong upload na videos. Natuwa naman ako ngayong umaga, nakita ko, mayroon na pong 906 subscribers ang ating YouTube channel. 906 na. Nung nakaraan 871 No po. At ang nakakatuwa po dito sa ating YouTube channel, yung ating mga views, umaabot po ng 1,000 pataas. Opo. Nalalagpasan po ng ating mga views yung ating mga subscriber. Yan. Noong isang silip ko nasa 800 mahigit pa lang wala pang 900 Ngayon ngayong umaga pagkita ko 906 na. Siguro po bago matapos ang taon baka yan makaabot pa ng 1,000. Ano po? Wag lang tayong magsawa na i-recommenda po ang ating YouTube channel sa inyong mga kamag-anak, mga kaibigan at mga kakilala. Di ba nung nakaraan ipinakita natin yung mga subscriber natin, Nandiyan pa ba yun? Para dito sa ating mga kasama, makita nila na bagamat wala pa tayong 1,000 subscriber, pero ang nanonood naman po ay lumalagpas po sa 1,000. Yan. Kung maipapakita natin yung ating ipinakita nung nakaraang Bible study natin. Ayan po, mga kapatid, mga ka-Bible study, Noong October 14, 1,056 ang views. October 12, 1,221 views. October 5, 1,019. Tapos yung September 14, 1,257 views. Kumbaga, sumusobra pa po doon sa mga subscriber natin. Maganda po ibig sabihin yan. Ano po? Ibig sabihin, merong mga silent. May mga silent viewers tayo. Sila po yung ayaw pang ma-expose, ayaw pang malantad. Sila po yung mga nanonood lang, hindi nagko-comment, hindi nagre-react. At tahimik po na sumusubaybay. Ayan. Welcome po dito sa ating YouTube channel.
Sige po, at tayo po'y agad na pong dumako dito sa ating paksa na ating pag-aaralan. Kung nakahanda na po ang ating mga kapatid, mga ka-Bible study, para po sa isang napapanahon na paksa, ang biblikal na araw ng mga patay na iba sa tradisyong Katoliko na araw ng mga patay ayon sa Biblia. Nababasa nyo na po ang pamagat ng ating paksa na pag-aaralan ngayong umaga. Nandiyan kaya yung aking mga kausap kagabi. Mga bandang alas 8 po yun eh. Meron kasing isang GC, group chat, ng mga exiters sa MCGI. Ini-add po ako. Di ako naman po nung i-add, nagpasalamat naman ako sa mga admin. Sabi ko, salamat ka ako sa mga admin ng group chat na ito, ng mga MCGI exiters, at ako isinali nyo rito. Sabi, ikaw ba talaga si Brad Willie? Hindi pa sila kumbinsido na ako nga talaga si Brad Willie. Nag-video call. Nag-video call po kami. Di sumagot ako. Nung mapakinggan ng boses ko, si Brad Willie nga. Ayan, eto na. Noong matidig na yung boses ko, kanikan niyang tanong na po doon sa GC. Marami nang tinatanong sa akin. Sabi ko, mga kapatid, pasensya na kayo ha. Medyo gabi na. Meron pa akong live bukas ng umaga, alas 9. Mukha ka akong pagka sinagot ko yung mga tanong nyo, uumagahin tayo. Sabi ko, manood na lang kayo bukas ng alas 9 doon sa aking programa sa YouTube. At I hope nandyan po sila, yung aking mga nakakwentuhan kagabi doon sa GC noong mga exiter sa MCGI. Sabi ko doon sa GC, ano ba kako mga patakaran dito sa GC? At ano ba ang inyong layunin? Ba't nyo binuo ang GC na ito? May sumagot sa akin nung isa doon sa GC, wala ro patakaran, walang rules. Sabi ko, ako kasi marami ng GC na isinali ko Kaya lang ako yung mga GC na yun ng mga exiters na wala, nalusaw. Kasi walang patakaran. Pagka ako walang patakaran, walang rules, magulo dyan. Sabi ko, sa basketball nga, may patakaran, may rules. Tama po. Kailangan yung basketball player sumunod sa patakaran, sa regulasyon. Tama po. Kasi pagka sa basketball, walang rules. Ano po yan? Hindi basketball yan. Boxing ball yan. Sabi ko nga, doon nga ako sa basketball, meron ng rules Meron pang mga nananakit di ba? Meron pang gumagawa ng mali, di ba? Kahit may patakaran na. Ngayon kako, ang kainaman, merong pinapatupad na disiplina, no? Pag may lumabag sa patakaran, bawa nanakit ng kapwa player, nagmura sa referee, thrown out. Tama po. Yung mga kausap ko kagabi sa GC, tama si Brad Willie, dapat nga may patakaran. Dapat nga may rules. Yung kako sinasabi ko, dapat meron talaga. Kasi pag sa isang GC, walang patakaran, magulo kako ang usapan dyan. Ako kako marami ng GC na isinali ko, pag-isip ko wala na. dahil nagkagulo. Ayun. Mabuti naman yung mga kausap ko kagabi, mababait naman. Talagang sila pagka ako po'y nagpayo, nagsabi ko, nakita naman nila, meron namang, may buti naman sa sinasabi ko, may sense. Yun, kaya sila naman, sige ka Brad Willie, gagawa kami ng mga rules dito sa GC. Sige kakot, may programa ako bukas, manood na lang kayo dun sa aking YouTube channel. Ngayon, 43 ngayon ang ating mga naririto sa ating programa. Ayan, 46 na. At dito na po tayo sa ating paksa. Ang biblikal na araw ng mga patay na iba
sa tradisyong Katoliko na araw ng mga patay ayon sa Biblia. Mga kapatid, mga ka-Bible study, sa darating na Sabado, November 1 na po yon. Ano po yon araw ng mga patay dito sa Pilipinas. Yung October 31 ng Biyernes, ano po yan, alam ko po ay deklarado na po yan na holiday na rin bilang paghahanda po para dyan sa November 1. Kasi sa mga panahong ito, mga kapatid, mga ka-Bible study, ang marami nating mga kababayan ay mga aligaga. Alam niyo po yung salitang aligaga? Yun yung mga salitang nakalimutan na ho, ano? Sige nga, baka nga meron diyang mga ka-Bible study tayo, alam yung salitang aligaga. Dito sa Bulacan, ayun po, ginagamit tong araw yan. Nung ako'y bata pa, masyado kang aligaga. Ano po yung aligaga? Sige nga, pakihanap nga kay Google. Masyadong abala. Ayun. Yan, natataranta. Sige, yung mga... Salamat sa mga sumasagot. Diyan yung makikita kung gano'n nakatanda si Brother Willie. Diyan nyo po magigage ko ano na po ang edad ko. Kasi yung mga salita na sinauna, alam ni Brother Willie na masyado kay ikang aligaga. Yun. Alisa, ayan. Restless. Worry, yan. Sabi ni Google. Ibig sabihin, yung aligaga, yung mga tao ngayon ay masyado silang, kumbaga, ang kanilang isip. Ano po? Nandyan na po sa sa paghahanda diyan sa November 1 na yan. Sila po ay ang kanilang pag-iisip ngayon diyan na po nakatutok. Yung preparasyon para po sa araw ng mga patay. Yan, hindi mapakali. Yun po yung mga mas madaling maintindihan na salita. Yon. Kasi iniisip nila, kailan ba tayo pupunta para maglinis? Ano po? Anong araw ba tayo pupunta doon para linisin natin yung mga puntod ng ating mga yumao? Mainam wag na tayo sumabay sa karamihan. Di po ba, Ganon, umiiwas na po mismo sa araw ng November 1. Meron, pupunta na po ng October 30, 31, o kaya naman November 2, November 3. Ganon na po. Ang marami, yun ang mga iniisip na nila. O ngayon, dahil nga po itong ating paksa, tungkol dyan sa araw ng mga patay. Yan, hindi mapakali. Yan. Salamat po dyan sa mga sumasagot. Ibig sabihin, nakikinig talaga sila. Oo, kaya nga ito ang kainaman ng ating Bible studying ito. Kasali yung mga nandyan po sa online. Dito po sa ating paksa, mga kapatid, mga ka-Bible study, may binabanggit na biblical na araw ng mga patay. Ano ibig sabihin? Hindi ako tutol na mayroong araw ng mga patay kasi nasa Biblia yon. May batayan naman pala sa Biblia yung araw ng mga patay. Kaya lang, itong biblical na araw ng mga patay, ito po ay iba sa tradisyong Katoliko na araw ng mga patay. Ano po ang ibig sabihin, mga kapatid, mga ka-Bible study? Tayo po dito sa Pilipinas, meron tayong nakagisnan, meron tayong nakamulatan na tradisyon. Pag sinabing tradisyon, kaugalian po yan. Tama po. Diyan na po tayo namulat, diyan na tayo nagising. Mula po sa ating mga ninuno, sa mga matatanda, nagistan na po natin na pagka November 1,
araw ng mga patay, ang mga tao nasa simenteryo. Dumadalaw sa mga yumao. Tama po. At ako bilang dating Katoliko, namulat po ako doon. Sabi ng aking mga kapatid, pagka araw ng mga patay, dito po sa aming bayan sa Baliwag, ang napapasin ko, madalas umuulan. Tag-ulan po. Sabi ko, ba't baka ako natatapat na nag-uulan dito sa okasyon na ito? Di ko makalimutan yung isang araw ng mga patay dito sa Baliwag. Nakasakay kami sa tricycle noon Tricycle. Ewan ko kung natatandaan ng mga kapatid ko. Si Kuya Dado pa, driver. Abe, yung tricycle, patay ng patay umuulan pa. Umuulan. Mga bata pa kaming maliliit. Ang kasama namin yung aming nanay. Ang service namin tricycle yung sa pinsan namin, si Kuya Dado. Parang binata pa si Kuya Dado noon ang natatandaan ko lagi namamatay yung service namin tricycle. Bumubuhos ang ulan, nababasa kami. Kaya hindi ko nakalimutan Tapos dyan sa araw na mga patay, ang daming tao, marami rin mga nagtitinda dyan. Tama po, marami kang mabibili ang pagkain dyan. Marami din mga bata. Nakikipaglaro pa kami kahit di namin kakilala. Basta... O kaya naman yung mga ka-eskwela mo sa eskwelahan, makikita mo, nandun din pala sila, di kwentuhan din, kakain din, magyayayang maglibot-libot. Noong ako makasama sa paglilibot, meron akong napuntahan po na isang nicho. Lapida nakasulat, ang pangalan ni Wilfredo Santiago. May kinabahan ako Ba't ka mo? Nandiyan yung pangalan ko. Nung bata pa ako hindi pa ako aware na pwede pa lang ang pangalan magkapareho. Ang alam ko nung ako'y bata, ako lang si Wilfredo Santiago, nag-iisa lang. Hindi pala ganon. Nung makita ko yung aking pangalan doon sa lapida, medyo ninervous pa ako, nung kinabahan ako. Ba't ka ako nandito yung pangalan ko? Tapos, nung ako'y nagkakaisip na yon, naintindihan ko na ang mga pangalan pala natin, nagkakapare-pareho. Meron nga akong isang pinsan, kapangalan ko mismo Pati middle initial, L. L di siya. Ako po kasi Wilfredo Labaw, Santiago. Yung pinsan ko, yung Wilfredo Lumaban, Santiago. Kaya L din Kaya pag po ako'y kumuha ng NBI, yung clearance, alam ko agad may hit. Alam ko agad babalik ako kasi may kapangalan talaga ako Ngayon, bakit tayo napunta dyan? Nung ako'y bata po, gano'n ang aking ginagawa. Pagka araw ng mga patay, lalaro, libot-libot. Nangunguha pa ako ng mga yung kandila, yung mga nalusaw na kandila, gagawin bola. Ayon, yun po mga kapatid, mga ka-Bible study. Ang araw ng mga patay na sineselebrate, ipinagdiriwang dito sa Pilipinas. Ngayon, sa kinagisan nating tradisyon sa Iglesia Katolika. Na pag-araw ng mga patay, magdadala ng mga bulaklak, magdadala ng mga kandila, magtutulos, maglilinis ng mga nicho. Ano po? At yung mga pamilya magsasama-sama. Ngayon, yung biblical na araw ng mga patay, ano yun, mga kapatid? At ba't sinasabi ng ating paksa, iba yung biblical na araw ng mga patay sa tradisyong Katoliko na araw ng mga patay. Interesado po ba ang ating mga kapatid sa ating mga ka-Bible study na malaman ito? At pagpa tayo pupunta sa mga simenteryo, sa mga libingan ng November 1, tayo ba'y magkakasala?
Bakit ko po yan gustong bigyan ng paglilinaw ngayon? Kasi noong araw, nung ako po'y mapasama na sa ang dating daan, sa MCGI, 1990 hanggang 2009, 19 years po, tinuro po sa amin noon araw sa dating daan, tinuro po ni Brad Eli na kasalanan. Pagka araw ng mga patay, ikaw miyembro ka sa ang dating daan, ikaw pupunta sa mga simenteryo. Mabigat na kasalanan yon. Yan ay kasalanan na pwede kang masuspindi sa ang dating daan sa MCGI. Ewan ko na lang ngayon, kasi pumanaw na si Brad Eli Ewan ko lang ngayon kung ano ngayon si KDR, ano ang kanyang stand dyan. Kasi marami nang nakikitang pagbabago ngayon sa ang dating daan sa MCGI. Dati sa panahon ni Brad Eli, yung mga babae hindi pwedeng nagpapantalon. Ngayon pwede na. Dati sa panahon ni Brad Eli, ang mga babae hindi pwedeng magti-t-shirt, suot ng t-shirt. Ngayon pwede na. Kaya hindi ko pa alam kung sa panahong ito, kung binago na ni KDR, kasi 4 na taon na siyang humalili kay Brad Eli. Hindi ko alam kung ano posisyon dyan ni KDR. Diyan sa masususpindi ba? Maaatangan ng kasalanan yung mga miyembro sa ang dating daan sa MCGI pagka pumunta sila sa mga simenteryo sa November 1. Ngayon, alamin natin yan sa ating paksa, mga kapatid. Kung halimbawa tayo ba ay pupuntahan natin yung mga nandoon sa simenteryo, nandoon yung ating mga kamag-anak. Tayo ba'y maaatangan ng kasalanan na tayo nakikiapid sa espiritu? Ayan ang termino dyan ni Brad Eli, nakikiapid sa espiritu. Pakikiapid sa espiritu, mabigat na kasalanan, walang kapatawaran niyan. Kaya matagal na panahon na ako po ay 19 years, hindi po ako pumupunta sa simenteryo. Yung November 1 na yan, hindi ako nagpupunta kasi turo ni Brad Eli yun. Yan ay pakikiapid sa espiritu. Yan ay mabigat na kasalanan. Ngayon, sa lahat ng ating mga kasama, 52 na, 52 ang ating mga ka-Bible study. Share nyo lang po ito para mas marami pa pong mga makapanood. Pag-aralan na po natin, mga kapatid, ang tungkol sa ating paksa. Ano ba yung biblikal na araw ng mga patay na iba sa tradisyong Katoliko na araw ng mga patay ayon sa Biblia? Pagka nanood ka ngayon ng balita, makinig ka sa radyo, magkano na po presyo ng kandila ngayon? Magkano presyo ng mga bulaklak? Mataas po yan. Talagang kumikita ng malaki yung mga nagnenegosyo ng mga kandila at ng mga bulaklak dahil nga po dyan sa araw ng mga patay na selebrasyon. Ngayon, umpisahan na po natin, mga kapatid, mga ka-Bible study. Ito pong ating paksa na pag-aaralan. Ayan, welcome po dito sa mga dumarating. Meron po kasi yung mga personal pong dumadalo dito sa ating chapel sa Baliwag, Bulacan. May nanggaling pa po ng Taguig City. May nanggaling pa po ng 13 Martires sa Cavite. Ayan, ganun po kalalayo yung mga kapatid na nag-e-effort, nagsisikap na maka-attend. Welcome naman po kasi na kayo po ay, kung gusto nyo pong makarating ng personal, dito po sa ating chapel, narito po ang ating address. Paki-flash na lang sa ating monitor yung ating address dito sa Rafaela Homes sa Makinabang, Baliwag, Bulacan. Block 1, Lot 20, Carnation Street, Rafaela Homes, Makinabang, Baliwag City, Bulacan. Dito po ang ating chapel. Dito po ninyo matatagpuan at kung interesado po kayo
na dumalo ng personal at na makita nyo po ako ng personal. Sunday po, alas 8 ng umaga ang umpisa ng ating pagkakatipon. Ang ating pasimulang katanungan ay ganito: kailan nag-umpisa ang tradisyong Katoliko na araw ng mga patay? Yan. Alamin natin mga kapatid, mga ka-Bible study, ito pong ating kinagisnan, kinamulatan na kaugalian o tradisyong Katoliko na araw ng mga patay, kailan ito nag-umpisa? O basahin po natin ang supply na impormasyon ni Wikipedia. Ito po ang ating mababasa. Ang pagdiriwang ng Todos los Santos ay sinimulang gawin sa kanluran noong 13 ng Mayo, taong 600 o 610, kung saan ang araw ay mas mahalaga kaysa taon nang ikonsagrado ni Papa Bonifacio IV ang pansyon sa Roma sa mahal na Birhen at lahat ng mga martir. Ayan po, kung kayo po'y nanonood at nakikinig, binasa natin ang impormasyon na ibinigay ni Wikipedia. Binabanggit po rito mga kapatid, mga ka-Bible study, noong taong 609 or 610, May 13, Mayo 13, ipinagdiriwang po yung Todos los Santos. Yan po ay sa pamamagitan po ng Papa sa Roma na si Papa Bonifacio IV. Yan, nakikita naman ang ating binabasang Wikipedia. Yan po pala yung naunang petsa ng pagdiriwang ng Todos los Santos. May 13. Anong taon? 609 or 610. Ngayon, papaano po naging November 1? Paano po nabago na naging November 1 ang selebrasyon ng araw ng mga patay? Ito naman po, yung merong underline na pula. Ang pagdiriwang ng Todos los Santos ay mula raw sa pagtatayo ni Papa Gregorio III, 731 to 741, ng isang oratorio sa simbahan ni San Pedro sa Roma para sa mga relikya ng mga banal na apostoles at ng lahat ng dakilang mga santo, martir at kompesor na namamahinga sa buong mundo, kung saan ang pagdiriwang ay iniusad sa ika-1 ng Nobyembre. Mga kapatid, mga ka-Bible study, ano po ang ating dapat na maintindihan dito? Paano po dumating na baguhin yung petsa, gawing November 1, ang Todos los Santos, ang araw ng mga patay? Kasi dati May 13, noong taong 609 or 610. Noong ang Papa ay si Papa Bonifacio IV. Ngayon, noong siya po ay mapalitan ni Papa Gregorio III, 731 to 741, ano ginawa ni Papa Gregorio III? Iniusad niya. Mula May 13, ginawa po niyang November 1. Nagkakaintindihan po. Maliwanag po ba yan, mga kapatid, mga ka-Bible study? Binabasa lang po ni Brother Willie ang impormasyon na bigay ni Wikipedia. Hindi ko po yan gawa-gawa. Ngayon, ano dapat nating maintindihan?
Yan palang selebrasyon, pagdiriwang ng araw ng mga patay. Hindi pala yan ipinagdiwang sa panahon ng mga apostol. Amen. Sangayon po ba ang mga ka-Bible study natin? Walang alam ang mga unang Kristiyano, ang mga apostol ng Panginoong Jesucristo na mayroong ganyang selebrasyon, na mayroong ganyang ginagawang paggunita, pag-alaala sa mga yumao. Maliwanag po sa ating mga nandito po sa YouTube Live. Kailan lamang po sinelebrate yung araw ng mga patay, yung Todos los Santos na yan. Nung umpisa, May 13. Noong taong 609, 610, sa pamamagitan ni Papa Bonifacio IV. Ngayon, bakit po nabagon? Naging November 1. Pagdating ni Papa Gregorio III, 731, 741, yun ang taon, iniusad niya sa November 1. Ang maliwanag po dito sa atin, mga kapatid, mga ka-Bible study, sa Biblia po, hindi po yan sinelebrate ng mga unang Kristiyano. Walang itinuro si Jesus Christ at ang kanyang mga apostol na yung mga nasa libingan, yung mga patay na nakalibing doon, gumawa tayo ng selebrasyon para sa kanila. Tama po. Yan po, kaya nagkaroon ng ganyang selebrasyon, ng ganyang pagdiriwang, ng ganyang tradisyon, dahil naisip po ng tao. Dahil po iniutos ng tao. Tama po. Hindi iniutos ni Jesus Christ. Inisip ng tao, iniutos ng tao. Yang tradisyon po na kinagisnan natin dito sa Pilipinas, hindi po yan iniutos ng Diyos. Hindi yan itinuro ng Panginoong Jesucristo at ng kanyang mga apostol. Ngayon, yan ho bang tradisyon, kaugalian ng tao? Ang tao ang nag-isip, ang tao ang nag-utos. Ano po sinasabi ng Biblia, ng salita ng Diyos tungkol sa tradisyon na yan? Basa, Colosas 2:8. Magandang balita, Biblia. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni numan sa pamamagitan ng walang kabuluhan at madayang katuruan na hindi kay Kristo nagmula, kundi sa mga tradisyon ng mga tao at sa mga alituntunin ng mundong ito. Mga kapatid, mga ka-Bible study, ano po dapat nating maunawaan diyan po sa mga tradisyon ng mga tao? Sabi po rito, mag-ingat kayo. Dapat pala ang mga Kristiyano alam gawin ng pag-iingat. Bakit? Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni numan sa pamamagitan ng walang kabuluhan at madayang katuruan na hindi kay Kristo nagmula. Pag po tayo hindi magiging maingat, ano po ang mangyayari sa atin? Mabibihag po tayo. Ano po ang makakabihag sa atin? Sabi, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni numan sa pamamagitan ng walang kabuluhan at madayang katuruan na hindi kay Kristo nagmula. Ano po yung makakabihag sa atin, mga kapatid, mga ka-Bible study? Pag sinabing nabihag ka na, ikaw ay makukulong na doon. Nandun ka na sa paniniwala, makukulong ka sa ganong maling paniniwala.
Ano po yung makakabihag? Yung mga walang kabuluhan at madayang katuruan na hindi kay Kristo nagmula, kundi sa mga tradisyon ng mga tao at sa mga alituntunin ng mundong ito. Ano dapat nating maintindihan dito, mga kapatid, mga ka-Bible study? Pag po pala ang ginagawa natin, hindi naman pala turo ni Jesus Christ, kundi yan po ay tradisyon ng mga tao. Ang atin pong ginagawa po'y walang kabuluhan. Amen. Sa ating mga kapatid, sa ating mga ka-Bible study, naunawaan po ba natin yon? Mayroong mga madayang katuruan na hindi mula sa Panginoong Hesukristo. Ano po yung mga madayang katuruan na yan? Yan pong mga tradisyon ng mga tao. Mga inisip ng tao, iniutos ng tao at ipinapagawa ngayon sa atin. Amen. Nagkakaintindihan po, mga kapatid, mga ka-Bible study. Diyan po tayo nagising. Diyan tayo namulat. Sa tradisyon. Yan po yung mga minana nating mga paniniwala mula sa ating mga ninuno, sa ating mga magulang. Tama po, na yan ay nagpasa-pasa na, itinatawid na po sa mga sunod na henerasyon. Ngayon, pag hinanap po sa Biblia, saan sa Biblia yung ganyang selebrasyon? Saan sa Biblia yung mayroong itakda na araw, November 1, para sabihin na yan araw ng mga patay. Araw ng paggunita sa mga yumao. Hindi po yan iniutos ng Diyos. Amen. Hindi itinuro ng Panginoong Hesukristo. Amen. Hindi rin itinuro ng kanyang mga apostol. Amen. Suma total? Yan po ay imbento. Kathang isip. Yan ay utos tao, mga kapatid. O ngayon, pagka po ang ating susundin, gagawin, utos tao, kathang isip ng tao, tradisyon ng mga tao. Ano po ang sabi diyan ng Panginoong Hesukristo? Basa sa Marcos 7:7 hanggang 8, ganito po ang nakasulat. Tatapwat, walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ng salit-saling sabi ng mga tao. Mga kapatid, mga ka-Bible study, kung ang atin pong mga ginagawa sa buhay na ito, yung pinagpapagalan natin, pinapaniwalaan natin, hindi naman pala utos ng Panginoong Diyos, kundi yan po'y tradisyon ng mga tao, utos lamang ng tao. Ano po sabi ng ating Panginoong Hesukristo? Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Pag yung ating ginagawa, pinapatungkol natin sa Panginoon, ginagawa natin sa paniniwalang yung mga ginagawa natin ito pagsamba sa Diyos, makalulugod sa Diyos, ito naman po pala utos lamang ng tao, walang kabuluhan ang ginagawa natin. Naloko na! Yung iba ho nating mga Bible study, Brother Willie, parang hindi kumpleto pag wala yung naloko na yun daw punchline na yun ang inaabangan sa akin.
Pagka po tayo nagpo-programa, yun inaabangan namin yung naloko na. Alam niyo po noong araw, nadinig ko lang yung naloko na kay Mike Enriquez, pagka siya'y nagbabalita noong araw, naloko na. Excuse me po. Yan. Pag naman naubo, no? Ngayon, mga kapatid, pagka yung ganyang selebrasyon, di ba gumagastos tayo dyan? Malaki pa ginagastos, tama po. Kasi bibili ka ng kandila, yung mga scented pa, yung mga mabango. Yung iba, gano'n ang ginagawa, inaabangan ho yung mga mababangong kandila. Pag alis nung naglagay, kukunin. Yung mga bulaklak, talagang dahil nakita mo, mamahalin, Pag umalis na po yung naglagay, kinukuhan, nilalagay doon sa nicho nila. Yung iba naman, pagkain, dahil ibang lahi sila, lalo mga Chinese, may paniniwala naman na yung mga pagkain nila na dinadala, papakinabangan ng mga namatay. Ayun, yun ang inaabangan ng mga nagugutom. Yung mga... lahat po nung ginagawa natin, gumagastos tayo, nagpapagod tayo sa walang kabuluhan. Bakit? Hindi naman utos ng Diyos yan Huwag naman po magagalit yung ating mga kababayang Katoliko. Huwag po magagalit. Ako po, may mga kaeskwela ko. Kasi ako po yung nag-aral nung araw sa St. Mary's Academy. Dito po sa Baliwag. Yan po eskwelahan ng mga madre yan may mga classmate ako Katoliko, kaibigan ko Katoliko. Kaya ito, pinag-aaralan, hindi para tayo manuligsa, hindi para tayo manlait, napag-uusapan lang dahil napapanahon. Tama po ba? Kaya ang sabi ko, huwag kayo magagalit. Mag-aral din kasi kayo ng kasaysayan. Yung Wikipedia. Basahin nyo rin, kasi hindi naman ako may gawa nun. Tapos ang Biblia, hindi ko rin naman ginawa yan. Hindi pa ako tao nakasulat na yan. Binabasa lang ni Brother Willie. Na it's about time na tayo magnilay-nilay, mag-isip-isip din. Lalo sa mga edad natin. Ako po ay 52 anyos na. Salamat na sa Diyos. At ako nagkakaedad na naintindihan ko na yung palang kinagisnan ko na tradisyon, hindi pala yan utos ng Diyos. Hindi pala yan itinuro ng Panginoong Hesukristo, ng kanyang mga apostol. Yan pala yung naimbento lang na paniniwala. Hindi utos lamang ng tao. At dahil utos ng tao, na ginagawa naman ng marami sa atin, wala naman palang kabuluhan. Kumbaga yan not counted, mga kapatid. Hindi binibilang yan. Kumbaga sa basketball, nakapag-shoot ka nga ng bola, nakapag-lay-up ka nga, ikaw naman traveling, hindi mo dinribble yung bola, basta tumakbo ka at sinut mo yung bola, pipito yung referee, not counted. Tama po. Walang bilang yun. O kaya nag-shoot ka nga, binalya mo naman yung gwardiya mo, offensive foul. Kahit na-shoot mo yung bola, not counted. Amen. Merong shot clock violation, 24 seconds. Nung bitawan mo yung bola, nag-buzzer na, 24 seconds na, nag-lapse na. Kahit 3-point shot pa yan, not counted. Amen. Kaya po ako gumagamit ng halimbawa para maintindihan lang. Tama po. Nandun ka na sa simenteryo, October 31 pa lang, doon ka na natulog. Doon ka na nag-overnight, nagpuyat ka doon. Yung palang pagpupuyat mo, walang kabuluhan. Naloko na.
Nagpagod tayo sa walang kabuluhan. Gumastos po tayo sa walang kabuluhan. Di ba nagsayang ka lang ng pera? Bumili ka ng bulaklak, bumili ka ng kandila. Yung palang ginastos mo, walang kabuluhan pala yun. Mamaya malalaman nyo bakit walang kabuluhan. O ngayon, binasa natin yung Marcos 7:7-8. Ano po? Na kapag ka ang ginagawa natin, sabi sa talatang 8, nilisan ninyo ang utos ng Diyos. At inyong pinanghahawakan ng salit-saling sabi ng mga tao. Meron palang mga taong ginawa, yung utos ng Diyos, iniwanan nila. Hindi nila yun sinunod. Kundi sila, ang ginawa nila, ang kanilang sinunod, yung salit-saling sabi ng mga tao. O sa ibang salin, basahin natin yung Marcos 7:8. Dito po sa International Standard Version. You abandon the commandment of God and hold to human tradition. Yan po mga kapatid, mga ka-Bible study. Noong nasa lupa ang ating Panginoong Jesucristo, meron siyang sinaway. Ano po sinaway niya? Yung tradisyon ng mga tao na pinapairal, pinapatupad nung panahong siya po'y nasa lupa. Nandiyan ang mga eskriba, mga pariseo, meron silang mga ini-impose, pinapatupad nila na mga tradisyon na sila nakaisip. Amen! Nagkakaintindihan po. Nilabanan ni Jesus Christ ang mga tradisyon ng mga tao kasi salungat yon sa kalooban ng Diyos. Kontra yon sa utos ng Diyos. Amen! O ano pa po yung isa pang salin? Basahin natin. Dito naman po sa isa pang salin, New English Translation, NET, having no regard for the command of God, you hold fast to human tradition. Ayan po, mga kapatid, mga ka-Bible study, isa pang translation sa English Bible. Pinabagit po rito yung human tradition. Pinaliwala nila yung utos ng Diyos. Ang kanila pong pinahalagahan, yung tradisyon ng tao. O isa pang translation. Ito po, basahin natin. NHEB. Ito ba yung New Heart English Bible? For you set aside the commandment of God and hold tightly to human tradition. Dito sinasabi na sinet aside yung commandment of God. Sinantabi. Ang pinanghawakang mahigpit ay ang tradisyon ng tao. O yan ang malungkot mga kapatid, mga ka-Bible study. Marami po sa atin ang pinapaniwalaan, hindi naman pala yung iniutos ng Panginoon. Hindi yung utos ng Diyos, hindi yung itinuro ni Jesus Christ. Ang pinapaniwalaan nila at pinanghahawakang mahigpit, tradisyon ng tao. Utos lamang ng tao. Kathang isip lamang ng tao. Ngayon, ano po ang ibig sabihin? Pagka inaayawan natin ang utos ng Diyos at tayo po'y ang gusto nating gawin, sundin, yung mga katang-isip na yan ng tao, utos lamang ng tao, tradisyon ng mga tao. Basa! Ikalawang Timoteo 4:3-4. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ng magaling na aral. Meron pong ipinagpaon na sa kasulatan, mga kapatid, mga ka-Bible study, na mayroong darating na panahon
ano mangyayari? Hindi nila titiisin ng magaling na aral. Meron aayawan, tatanggihan ng magaling na aral. Ang magaling na aral po, yun po yung mga aral ng Panginoong Hesukristo. Amen. Ipinangaral, itinuro, isinulat ng mga apostol. Yung binabasa natin ngayon dito sa Biblia. Marami po, tatanggihan nila yan, aayawan nila ang magaling na aral. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ng magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng kati ng teinga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita, at ihihiwalay sa katotohanan ng kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Mga kapatid, mga ka-Bible study, ano po yung ipinagpaon na sa atin ng salita ng Diyos sa Biblia? Talagang mayroong mga tao iiwan yung katotohanan, yung salita ng Diyos, yung mga utos ng Diyos, babaling ngayon sa katha. Pag sinabing katha, yun nga po yung naisip, na-imbento ng tao. At iniutos lang ng tao. Amen! Praise the Lord, hallelujah! Ayan, 62. Ang 63 na, yung mga narito po sa ating Bible studying ito. Napasin niyo po ba si Brother Willie? Basa lang ng basa. Basa sa Biblia, basa po sa referensya, hindi ko gawa-gawa. Amen. Kaya hindi naman tayo nagtataka, hindi tayo nagugulat kung meron po tayong mga nakikitang mga tao, mas gustong paniwalaan yung wala sa Biblia. Mas gustong gawin at sundin yung tradisyon ng tao. Yung kathang isip ng tao na paniniwala, utos tao na paniniwala. Yan ang dapat po nating maintindihan. Ngayon, yan po ang ginagawa ng mga, ang gusto po yung tradisyon ng tao, katang isip ng tao, paniniwala na galing sa tao, mga kapatid. Yung kanilang mga pagsusumikap na sila pag nagpunta sa mga sementeryo, sa mga libingan, magdadala ng mga kandila, bulaklak, pagkain, yung gagawing paglilinis dyan sa mga libingan, sa mga puntod, sa mga nicho. Ano po ang sinasabi dyan ng salita ng Diyos? Basa, Mateo 23:29, ganito po ang ating mababasa. Saaba ninyo, mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Dito tinatawagan ng pansin ng Panginoong Hesukristo. Sino po? Yung mga taong mapagpaimbabaw. Yung mga mapagpaimbabaw, sila po yung mga taong ipokrito, mga hypocrites. Para maintindihan ngayon yan ng mga tao sa panahon natin ito, yung mga taong orokan, mga plastic, mga Tupperware. Orokan. Plastic, mga taong plastic, mga taong mapagpaimbabaw. Sabi ng Panginoong Hesukristo, saaba ninyo, mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat itinatayo ninyo ang mga libingan ng mga propeta at inyong ginagayakan ang mga libingan ng mga matuwid. Ano dapat nating maintindihan dito, mga kapatid, mga ka-Bible study? Nakita ni Jesus Christ sa panahon niya nung sinasa lupa. Ano ginagawa ng mga taong mapagpaimbabaw? Yung mga taong plastic, ito, yung mga libingan, gagayakan nila, pagagandahin, aayusin. Huwag kayong magagalit sa akin na binasa ko lang. Meron pong mga
nandyan sa simenteryo. Sila yung masisipag na linisin yung puntod. Pinturahan, pagandahin. Noong patay na yung kanilang mahal sa buhay, doon sila ngayon masipag magpakita ng kanilang pagmamalasakit, magpadama ng pagmamahal. Tama po. Nakikinig po ang ating mga ka-Bible study. Merong ganyang mga tao eh. Kung kailan namatay na yung tao, saka ngayon magpupursige. Saka ngayon gagastos para ipakita yung kanyang pagmamahal doon sa yumao niya na mahal sa buhay. Walang kwenta sa kanya kung magkano ba yung scented candle na yan. 2,000 po. 2,000 lang pala eh. Ano po, magaang sa kanya yung 2,000 bitawan para doon sa mamahaling kandila. Magkano ba yung bulaklak na yan? 500 po? 500 lang pala eh. Sige, ilagay na dyan. Di po ba? Bakit kung kailan patay saka gumagastos? Nagtatanong na si Brad Willie. Bakit nung nabubuhay, yung kapatid niya may sakit at pumunta sa kanya at humihingi ng tulong para makabili ng gamot, ba't hindi binigyan? Ang hinihingi lang naman ng kapatid niya 300 para makabili ng gamot. Nung namatay yung kapatid, 500 yung bulaklak, lagay ang bulaklak kay kuya. 500 yung bulaklak ba't yung buhay yung kuya niya pumunta sa bahay at humihingi ng 300 para bumili ng gamot Hindi binigyan ng pera. 300 yung inihingi. Nung mamatay na yung kuya niya, doon sa libingan, nagpalagay siya ng bulaklak, 500 pesos ang halaga. May problema, tama po. Naloko na po. Ayan, bakit noong buhay yung kanyang magulang, nagpasabi, dalawin nyo naman ako. May sakit mahina Nagpasabi yung tatay, nagpasabi yung nanay, mga anak, puntahan nyo naman ako. Namimiss ko na kayo. Ba't hindi po pinuntahan ng mga anak? Noong nagpasabi yung may sakit na magulang, ba't nung namatay na, nasa simenteryo na, eto, nag-uunahan pa yung mga anak na makadalaw doon sa simenteryo. Bakit po nagkaganon? Bakit noong may sakit yung tatay, may sakit yung nanay, yung 5 anak, nagtuturo-turuan kung sino mag-aalaga? Sa'yo na kasi tatay. Hindi pwede sabihin. Maliit lang bahay ko, sa'yo na kaya. Hindi pwede. Marami kong anak. Bakit yung tatay, yung nanay na may sakit, noong panahon kailangan maalagaan, 5 yung anak, parang bolang pinagpapasa-pasahan. Walang magtiyaga na mag-alaga doon sa may sakit. Noong na-ospital na, at mayroong nasa abroad na sinabihang umuwi ka na at baka hindi ka na umabot, di mo naabutan si tatay. Hindi ka ako pwede, may trabaho ko dito. Hindi umuwi noong nasa ospital yung tatay at critical ang kondisyon. Pero nung mamatay yung tatay, nakauwi. Naloko na. Mga kapatid, mga ka-Bible study, si Brother Willie nagsasalita ayon sa mga totoong nangyari. Amen. Alam ko po matanda na ako Pag ako po'y bagong gupit, ang dami ko pong puting buhok na nakikita. Binabawasan ko lang, kaya pa naman bunutin. Nung isang araw nandiyan ako sa SM Pulilan sa grocery, nagkita kami ng classmate ko, kababata ko Sabi ko, oy classmate, oy brother Willie, kwentuhan kami.
Maya-maya napansin ko, ba't baka ako namumuti na buhok mo? Ganun na ikaw talaga pagka nagkakaedad. Ikaw ba hindi ka ba nagkukulay? Hindi ka ako nagkukulay ng buhok. Talaga? Oo. Sabi ko, hindi, natural talaga yan yung kulay ng buhok ko, itim. Meron ka ba ikaw mga puti? Meron din. Sabi ko, pag bagong gupit, nakikita ko bunot-bunot lang, bawas-bawas. Ang ibig ko lang sabihin, mga kapatid, mga ka-Bible study, itong nasaksihan ko rin, kahit sa mga kamag-anak namin, sa mga kaibigan ko, ganun ang nakita ko nasa ospital yung magulang, nagpasabi na gusto ko makita, sabihan nyo, umuwi siya. Nung sabihan, pasensya na ika, pakisabi na lang kay nanay na mahigpit ang boss ko, hindi ako papayagan. Di yun, humanaw, namatay yung nanay, yung tatay, hindi nakita yung anak niya nasa abroad. Ngayon, pag nung malaman nung nasa abroad na namatay yung kanyang nanay, tatay, nagpaalam sa boss, pinayagan. Ayun, nakauwi. Ang ibig ko sabihin, huli na, tama po. Nung panahon na gusto siyang makita nung nanay niya, ng tatay niya, hindi siya gumawa ng paraan para makauwi. Pero noong namatay na, saka ngayon siya nakagawa ng paraan para umuwi. Saka pagdating dito sa Pilipinas, siya ngayon ng dahil siya yung mayroong pera, siya maluwag sa buhay. Bakit naman ganyan lang ang ataol ni tatay? Nakakahiya naman sa mga kamag-anak. Yan ang ang kaya ng budget natin. Sige, palitan natin na mas maganda. Ako bahala, sagot ko yan. Nakita niyo po mga kapatid, nakahanda siyang gastusan yung namatay niyang tatay para sa magandang kabaong. Pero bakit nga nung buhay hindi mo ginawa yun? Di ba? May kasabihan aanihin pa ang damo pagpatay na ang kabayo. Tama po. Sang-ayon po ba yung ating mga ka-Bible study doon? 68 sa YouTube Live. Yun po yung kasabihan na tumatak din sa isip ko. Aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Bakit kung kailan namatay na, saka ngayon tayo nagpapakitang gilas? Ginigising natin ang kalooban ng ating mga ka-Bible study. Baka kasi ganyan pa rin tayo hanggang ngayon Baka mayroon pa rin ganyan sa atin na yung pakikitungo natin, pakikisama natin sa ating mga mahal sa buhay, kung kailan silang nabubuhay pa, hindi natin alam itrato ng tama. Kasi ganyan po sa ating sosyedad Paparangalan ng tao, pupurihin ng tao, pagpatay na. Pero nung nabubuhay pa, hindi nila pinupuri. Tama po. Di ba ganyan nga po ang hinanakit noong iba? Bakit kung kailan patay na ang tatay ko, saka nyo ngayon bibigyan ng parangal? Bakit nung nabubuhay hindi nyo ginawa iyan? Tama po. Tinan niyo po yung balita ngayon na kumakalat. Nalulungkot ako para doon sa pumanaw na anak ni Kuya Kim Atienza. Ano po? Yung kanyang babaeng anak, si Eman, 19 years old. Nagpakamatay. Nag-suicide. Sa Los Angeles, sa ibang bansa. Kasi nag-iisa lang doon May depresyong dinadanas yung bata. Binabash nung mga kasi influencer, siya po ay vlogger. Yun po kasi ang huwag kang maging vlogger pagka mahina ang loob. Huwag mong gagawin na i-expose mo sarili mo sa public kung hindi naman kaya ng loob mo yung mga gagawing pambabash, yung mga basher. Yun po yung aking payo din. Ako po kasi matagal na sa dito sa YouTube, Facebook. Tas alam ko pong kasama yun. Mula nung ako'y lumitaw, makita yung aking
mukha dito, gamit yung pangalan ko, alam ko pong hindi lahat ay matutuwa sa akin. Hindi lahat ay sasang-ayunan ako. Alam ko yun. Given yun eh. Dapat tanggap mo agad yun. Para ikaw, makakain ka pa rin na masarap. Makatulog ka pa rin na mahimbing. Amen! Ako, may mga pinapayuhang mga exiter, nagpo-programa sila. Sabi ko, dapat ka ako, ikaw ay wag kang madaling mapikon. Dapat ka ako ay chill ka lang. Hindi ka ako pumapatol ka Sabi ko pagka ako inasar ka, naaasar ka. Para ka lang ka ako si KDR. Sabi ni KDR, bawal ang pikon. Get it straight. Pero si KDR ang unang pikon, naloko na. Ha? Si KDR bawal ang pikon. Get it straight. Ha? Pero siya mismo, konting lang, napipikon agad siya. Sa akin subukan nyo akong pikunin. Naku, sasakit ang ngipin nyo sa akin. Ganun po kasi sabi ko, ganun talaga buhay pagka ikaw nagsa publiko na, po. Talagang ikaw kaiinisan. May naiinis nga sa akin, Brother Billy. Yung ikang tawa mo nakakainis. Lalo ko naman tinatawanan. Pero yung iba natutuwa naman sa tawa ko. Brother Billy, pagka ikay tumatawa, nahahawa kami Kumbaga, nakakahawa yung tawa mo. Iba-iba ang epekto po. Pagka hindi galit sa akin, natutuwa sa tawa ko. Sumasaya daw ang loob nila pagka ako'y nakikitang tumatawa, na papakinggan tumatawa. Ngayon, yung mga galit naman sa akin, naiinis naman. Lalo ko naman pinagbubuti pagtawa ko kasi naiinis sila sa akin Ha? Ganun lang yon. Ngayon, kahit naman sila may sabihin hindi maganda sa akin, masarap pa rin ang kain ko. Oo, ang tulog ko mahimbing pa rin. Kasi natutunan ko na po yun, mga kapatid. Nasanay na ako dun Ngayon, nalungkot ako noong nabalitaan ko na 19 years old lang nagpakamatay kasi hindi kinaya po yung depresyon. Tapos yung mga negatibo na sinasabi noong mga bashers niya. Ngayon, kung namatay na, pinupuri naman ngayon. Ngayon naman nilalabas yung mga magagandang nagawa niya, yung mga ginawa niyo nung siya nabubuhay pa. Ngayon siya pinupuri. Masyado na po huli yun. Tama po. Natuto na po tayo mga kapatid na samantalang buhay pa yung ating mga mahal sa buhay, magulang, yung ating mga kaibigan, itrato natin ng tama. Yung asawa mo, magsama ng maayos yung mag-asawa. Tama po. Yung magulang at anak, maging maayos ang relasyon. Amen! Huwag po nating hintayin na sumapit muna yung kamatayan, saka tayo kikilos. Kasi lumalabas tayo paimbabonan yan. Saka ka ngayon babawi, kung kailan nasa kabaong na yung magulang mo, yung tatay mo, yung nanay mo, saka ka ngayon gagastos. Ako ikaw bahala, walang problema sa magandang ataol. Sagot ko yan, pati lahat ng bulaklak, pati pakain sa mga pupunta sa lamay. Siya na lahat ang gumastos. Bakit nung ang buhay yung magulang hindi ka gumastos? Nagkakaintindihan po. Kasi yung iba naghahabol na lang ng kapurihan sa mga tao na yan ang pinaka mabait na anak. Kasi siya ang siya ang nag-asikaso nung namatay para na lang mapuri ng mga tao, maipakita na siya handa siyang gumasos para sa namatay. Alam niyo po mga kapatid, mga ka-Bible study, hindi ho maganda yung ganun.
na kung kailan namatay yung mahal mo sa buhay, saka mo ipapakitang mahal na mahal mo, iyak ka ng iyak. Ano, talagang namumugto na mata mo, naglulupasay ka pa sa sahig, saka iiyak. Eh, nung ako po'y bata pa, kasama ako nung nanay ko, dumalo kami rin sa isang namatay namin kamag-anak eh. May pinsan yung nanay ko, iyak ng iyak eh. Talagang pag maraming tao, saka hinihimatay pa eh. Talagang nag-hysterical. Eh, bata pa ako nun. Sabi ko sa mami ko, Mami, ba't naman masyadong makaiyak yung si tita, yung pinsan niya? Sabi sa akin ng nanay ko, tumigil ka, Willie. Manahimik ka. Sabi sa akin, yan ang maraming atraso. Ayan ang natandaan ko, mga kapatid. Yung masyadong, yung masyadong makaiyak doon sa lamay, sa burol. Yun ang may pinakamaraming atraso. Tapos pagka sa araw naman ng libing, at ililibing na, kikita nyo po yung mga payong magdidikit-dikit, parang voltage pipe. Yung magsasama-sama. Yung isang payong dadami na po yun. Mag-iipon-ipon yung mga tismosa doon. Pinagtitismisan yung yung nag-hysterical. Nung bata po kasi ako para obserba ko, talagang mapagmasido ako nung bata ako. Kaya nakita ko ang nangyayari pagka may namatay meron doon masyadong kumukuha ng pansin. Ano ba? Yung para siya maging center of attraction. Ganun pala yun. Kung sino yung pinakamalakas umiyak, yung nagwawala, yung ayaw pang mailibing yung awat ng awat. Yung ba ganun na mga palahaw? Pagka isasara na po yung po ba sinasara yung kabaong. Yun yung humaharang. Ganun po. Yung pala yung maraming ginawa. Marami pong dinulot na sama ng loob doon sa namatay. Ngayon, yung sinasabi natin na wag nating hintayin pa kung kailan namatay na saka ngayon tayo gagawa. Magsisika para maipadama yung ating pagmamahal. Masyado na pong huli yun, mga kapatid. Bakit? Kailan ba natin dapat gawin yung dapat nating magawa para sa mga mahal natin sa buhay? Basa. Ito po sa Ecclesiastes 9:5-6. Alam ng buhay na siya'y mamamatay. Ngunit ang patay ay walang anumang nalalaman. Pag pala namatay na ang tao, nasa libingan na, wala nang alam yun. Amen. Tandaan natin, yung nasa libingan, yung katawan, yun ang walang alam. Kasi ang may kamatayan sa ating mga tao, ang ating katawan. Amen. Yung espiritu kaluluwa na umalis sa katawan, o iba naman po yun. Wala po yung kamatayang pisikal. Nililiwanag ko lang. Alam ng buhay na siya'y mamamatay, ngunit ang patay ay walang anumang nalalaman. Wala na silang pag-asa at nakakalimutan ng lubusan. 6, nawawala pati kanilang pag-ibig, pagkapuot, pagkainggit, pat wala silang namamalayan sa anumang nangyayari sa mundo. Mga kapatid, mga ka-Bible study, ba't sinasabi ni Brother Willie na masyado ng huli? Pagka namatay na yung mahal mo sa buhay, saka ka ngayon magpapakitang gilas. Saka ka ngayon gagastos para magpadama ng iyong pagmamahal. Kasi pagka namatay na ang tao, nasa libingan na, wala nang alam yun. Amen! Hindi na niya mararamdaman yun. Kahit gaano pa kabango, yang kandila na yan, at mga bulaklak na yan, hindi na niya maaamoy yun. Amen!
Kaya, walang kabuluhan. Sayang lang. Nagsayang ka lang ng pera. Kasi yung ginastos mo doon sa bulaklak, sa kandila, wala nang kwenta yon. Para ka lang yung bata na bumili ng lobo. Ako ay may lobo, lumipad sa langit, di ko na nakita, naputok na pala, sayang ang pera ko, pinangbili ng lobo, sa pagkain sana, nabusog pa ako. Tama po ba yung awit na yun ng bata, ano? Nang hinahin siya sa lobo, no? Kasi nung lumipad sa hangin, pumutok. Naisip niya, sana pala yung pinambili ko ng lobo, pagkain na lang ang binili ko, nabusog pa ako. Tama po. Ayan ang sinasabi po natin, mga kapatid, mga ka-Bible study. Yung salita ng Diyos, doon tayo. Pag nasa libingan na, yung patay, kahit ano pa gawin mo dyan, kahit yung kandila mo sinlaki pa ng poste ng Meralco, wala nang kwenta po yun. Kahit lahat ng mamahaling bulaklak ay ilagay mo dyan, wala nang kwenta na yun. Kahit maglagay ka pa ng mga pagkain dyan, wala na rin yun. Amen! Nagkakaintindihan po sa ating mga kapatid, sa ating mga ka-Bible study. Huwag na nating hintayin na mawala yung ating mahal sa buhay. Sila'y pumanaw, sila'y mamatay, tsaka tayo magpapadama ng ating pagmamahal. Kasi hindi na po nila mararamdaman yon. Okay lang tayo dapat magpadama ng ating pagmamahal. Basa, Galatia 6:10. Ito po nakasulat. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Mga kapatid, mga ka-Bible study, yung pagpapadama ng pagmamahal sa ating mga mahal sa buhay, kailan natin dapat gawin yan? Samantalang buhay pa sila. Samantalang may pagkakataon pa. Amen! Kasi hindi lahat ng pagkakataon meron tayo. Amen! Sang-ayon po ba ang mga nasa YouTube live natin? Hindi lahat ng pagkakataon ay nasa sa atin. Kaya dapat habang nandyan yung pagkakataon, habang nandyan pa yung ating mahal sa buhay, gamitin natin yung pagkakataon na yun para ipadama yung ating pagmamahal. Bawa asawa mo, misis mo, mister mo. Pagising mo sa umaga, batiin mo agad, good morning, sweetheart. Good morning, my love. Tama po. Yung ating mga ka-Bible study na mayroon pong mga mahal sa buhay, may mga asawa, ginagawa nyo pa po ba yan sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga asawa? Dapat paggising sa umaga, nakita mo si misis mo, halikan mo agad. Good morning, mahal. Ano po, hindi yung paggising mo sa umaga, nakaharap mo si misis. Buwisit na buhay na ito, mamalasid ako. Ang tingin na kay misis, buwisit na at malas. Mga kapatid, mga ka-Bible study, wag ganon, wag ganon na ang tingin mo na sa misis mo ngayon malas na. Wag ko kayong mahiya na si misis si mister nandun pa rin na kayo malambing, ano po. Yung iba kasi maglalambing lang pagka alam na bago sweldo .
May ganun, no? Ako napapanood ko sa mga video dyan sa Facebook, natatawa rin ako kasi meron ganun talagang nangyayari na malambing lang si Mrs. pagka nakita niya yung kalendaryo na araw na sweldo. Yun, doon lang nag-aasikaso kay Mister, doon lang ipagluluto, paghahanda ng pagkain, kasi may sweldo. Pero pagka walang sweldo, nako, kumain ka mag-isa mo. Ay, nako. Yung mga anak, dapat ang mga magulang habang nandyan pa yung ating mga magulang, mga anak magbigay din ng oras. Tama po. Dalawin din, kumustahin din yung si tatay, si nanay. Dapat ganun. Hindi po yung tayo nawala na ng panahon para sa ating mga mahal sa buhay. Puro na lang negosyo, trabaho, no? Dapat pagka tayo nasa mesa, kumakain, gawin din po yung magkakumustahan. Ano po? O, kumusta ka na ba? Ang pag-aaral mo, anak? Ayos naman ba? Dapat may pag-uusap. Hindi ngayon pagka kumakain na sa mesa yung pamilya, kani-kanyang hawak na cellphone Tama po. Wala talaga wala nang oras para magkakumustahan. Kani-kanyang harap sa cellphone, hawak ng cellphone. Yan po mga kapatid ang malaking pagbabago sa panahon natin ito nung nandiyan na ang cellphone. Napaglayo-layo ang kalooban ng isang pamilya. Hindi na halos nagkakausap, hindi na nagkakakumustahan. Sana ibalik po natin yung dati, yung nung wala pa yung cellphone, na mas malapit ang pamilya sa isa't isa. Kasi may panahon para mag-usap. May panahon para magkakumustahan man lang. Malaman ang lagay ng isa't isa. Amen. Yan. Nakakasunod po ba ang ating mga ka-Bible study? Meron po bang natututunan? Ito kasi para ito sa ating lahat, lalo pamilya. Huwag nating hintayin na may mawala pa sa ating pamilya. Saka tayo ma-realize natin na tayo nagkulang. Meron tayong hindi nagawa. Yung sabihan mo yung asawa mo, mahal kita, sabihin mo pa rin yun. Bakit kung nililigawan mo hindi ka nagsasawang I love you? Lagi mo sinasabi yun. Pagka tinawagan mo sa telepono, I love you. Bakit ngayon hindi mo na kayang, hindi mo, parang nahihiya na, parang hindi ka na komportable. No, dapat ganun pa rin. Kung paano mo niligawan noong dati, noong umpisa, ganun pa rin. Alam mo pa rin suyuin. Pagka ikay umalis, di pasalubungan mo. Tama po. Kahit pa simple lang na pasalubong. Naalala mo siya. Di po ba? Yun ang mahalaga doon yung naalala mo Hindi naman kung ano yung pasalubong. Naipakita mo na naalala mo siya. Amen. Ayan, 68 ang ating mga narito sa YouTube Live. Sabi niya kasi ang baduy mo, di mo siya. Di ba? Kung siya na ang may problema, kung hindi ka ma-appreciate. Tama po. Ako walang dun Kung halimbawa, siya yung tao na hindi siya, hindi siya madaling mag-appreciate, ang problema sa kanya, wala sa iyo. Tama po. Ganun po yun mga kapatid, mga ka-Bible study. Gawin natin yung nasa Biblia. Samantalang tayo'y may pagkakataon, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. Kasi hindi lahat ng pagkakataon meron tayo. Para lang ganito, naglalaba ka. Diba? Kaya ka naglaban ng araw na yon kasi nandyan pa yung sikat ng araw, mainit ang panahon, di ba?
Sinamantala mo yung paglalaba kasi habang mainit pa, habang nandyan pa yung sikat ng araw kasi alam mo matutuyo yung nilaban mong mga damit. Binibilisan mo, di ba? Dahil sinasamantala mo habang nandyan pa yung init ng araw. Oh, ganun po yun mga kapatid para maintindihan lang natin. Kasi hindi naman lahat ng araw maganda ang sikat ng araw. May panahong nag-uulan. Amen. Merong itinuro sa akin si Brad Boy di Malanta na kapampangang salita. Tuwang-tuwa siya noong yan mabilis kong natutunan. Sabi ni Brad Boy sa akin, Brad Willie, madali kang matuto. Kasi isang turo lang niya na kapampangan Sabi sa akin ng Brad Boy di Malanta, yung best friend ni Brad Willie, teka Brad Willie, tandaan mo ito yung ganitong salita. Kabang maranon pa ay magsadya na ka. Bang putang bengi na, karin, kap ka. Ayun. Ayun. Yan po yung simpleng kapampangan na naituro sa akin ni Brad Boy. Sige nga ulitin mo. Nung ulitin ko tuwan-tuwa sa akin ano ho baka ako ibig sabihin ng Brad Boy? Kabang maranon pa ay magsadya na ka. Bang putang bengi na, karin, kap ka. Sa Tagalog habang maaga pa ay maghanda ka na para pagka gumabi at dumilim na, hindi ka mangangapa. Ayun. Ayan po mga kapatid, mga ka-Bible study. Yun po yung aking nasaksihan sa aking edad na ito. Maraming mga nakita ko mga tao nang hihinayang. Sayang. Dapat pala noong si tatay nasa ospital nagpaalam na ako kay boss at nakauwi ako nang nagkita man lang kami at nagkausap. Tama po. Nandun yung panghihinayang. Kaya yung iba naman dahil hindi nila kumbaga meron silang bagabag sa loob na namatay si tatay hindi ko nakausap. Ano ko kaya siya makakausap? Masabing mahal ko siya. May nagsabi, pare, mayroon dong espiritista. Mahusay. Nakakausap yung patay. Punta kayo sa espiritista nang makausap po tatay mo. Di nagpunta siya ron sa espiritista. Alam niyo po mga kapatid, yung magpunta sa espiritista, bawal po yun. Huwag niyong gagawin yun. Yan po'y karumal-dumal sa Diyos. 18:12 ng Deuteronomio. Basahin natin mga kapatid. Ito po, pinagbabawal yan. Huwag makakasumpong sa iyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae o nanghuhula o nagmamasid ng mga pamahiin o engkantador o manggagaway o engkantador ng mga ahas o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu o mahiko o sumasangguni sa mga patay. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon. Mga kapatid, karumal-dumal sa Panginoong Diyos. Yung tayo po, lalapit yan sa mga spiritista, mga medium, para makausap natin yung ating mga namatay na mahal sa buhay. Yung makakausap mo dyan, hindi talaga yung tatay mong namatay. Ang makakausap mo, masamang espiritu. Demonyo po yun, mga kapatid. Ikaw gagastos na kasi may bayad Nagpapabayad yung mga espiritista Magbabayad ka na, may magagawa ka pang karumal-dumal sa Panginoong Diyos. Kasalanan sa Diyos. Totoo po bang may kaluluwa sa limbo? Wala pong limbo. Imbento lang po yung limbo. Wala ring purgatorio. Yun po ang ating sagot dyan. Huwag nating gagawin yan na tayo po yung namatay nating mahal sa buhay kakausapin pa natin sa pamamagitan ng mga espiritista. Huwag nating gagawin na ikaw nasa simenteryo, kinakausap po yung nakalibing doon. Bawal pong kausapin ng patay. Amen. Mga kapatid, mga ka-Bible study, nakikinig po ba?
Naintindihan po ba natin yun? Yung tungkol dito sa araw ng mga patay na nanggaling pala sa katang-isip na paniniwala na nandyan na ngayon yung mga nanganak na paniniwala pa na meron pang mga Halloween party, trick or treat. Yung ating mga anak, wag na natin diyang sanayin. Amen. May mga born again. Pasensya rin sa mga born again. Ha? May mga born again tayong alam nagha-Halloween party. Nagko-costume din sila, mga anak nila. Naka-costume ng mangkukulam, naka-costume ng white lady, naka-costume ng zombie. Huwag po, hindi tama yan para sa mga Kristiyano. Amen. Kasi sa ganyang mga Halloween party, ang hina-highlight, masasama. Kamatayan, yung si kamatayan, di ba, may karit, may bungo. Tama po. Ang kanilang pinopromote, kadiliman, kamatayan, si Satanas, yung mga multo. Ang mga bata, doon minumulat, doon po sila ini-expose. Nakikinig po ang ating mga ka-Bible study. May mga ibang born again, hindi sila dyan, hindi sila sensitibo sa ganyan. Akala nila katuwaan lang. Hindi nila alam, sa ginagawa nila, pwedeng maging daan yon para makapasok ang masasamang espiritu. Magkaroon ng access ang demonyo sa buhay nila. Amen. Sa panahong ito, may kanya na pong mga programa sa telebisyon. Pinopromote na yung mga katatakutan. Gabi ng lagim. Tama po. Wag nyo nang tangkilikin yung mga ganong palabas sa telebisyon. Mga horror movies. Wag nyo na pong tangkilikin yun. Ako mula lang maintindihan ko po yan, mga kapatid. Hindi ko na po yan, hindi ko na binibigyan ng oras na yan panoorin pa. Bakit? Manonood ka. Lalabagin mo yung nasa Bible. Huwag kayong matakot. Huwag kang matakot. Tapos manonood ka ng pelikula para takutin ang sarili mo. Naloko na. Tama po ba? Sabi na Diyos, huwag kang matakot. Tapos manonood ka ng gabi ng lagim. Tatakutin mo sarili mo. Tapos pagka ikay natatakot na, at masisiar ka, ayaw mo naman mag-isa, magpapasama ka. Hindi ba ganun na ba talaga nangyayari? Nanood ka ng katatakutan, ngayong ikaw ay masisiar hindi ka makapunta sa CR mag-isa at di kayo natatakot, gusto mo may kasama pa. May kaugnayan po ba ang unang Thessalonica 4:14 tungkol sa araw na mga patay? Pakihintay nyo na lang. Hindi pa ho ito tapos. Ito may part 2 pa. Nandun pa lang tayo sa part 1. Yung tradisyong Katoliko na araw ng mga patay. Ngayon, kung ganito po ang sitwasyon, nandoon sa simenteryo ang ating mga pamilya, kamag-anak. Dumalaw. At ikaw pinasabihan, pumunta ka naman dito nang tayo magkita-kita man lang. Kami galing pa sa abroad at paalis na rin. Punta ka naman dito nang tayo mag-reunion dito. Ganon ang sitwasyon. O kung ikaw magpapaunlak at pupunta doon sa simenteryo, magkakasala ka ba? Yan na senaryo. Ikaw po nasa bahay mo, tinawagan ka sa telepono. Ang tumawag sa'yo, alam mong nasa abroad, umuwi ng Pilipinas. Pinsan, banding naman tayo. Nandito kami sa simenteryo. Ikaw lang ang wala dito. Samantalahin mo pinsan na narito pa kami kasi paalis na rin kami sa susunod na araw. Kung ikaw ay MCGI, nasa dating daan ka,
Sasabihin mo, pasensya ka na pinsan, hindi ako makakapunta dyan kasi bawal sa amin yan. Ano mararamdaman ho ng mga kamag-anak mo na nasa sementeryo? Na ikaw inaasahang pupunta kay tinanggihan mo. Pagbaba ng telepono, tinan mo kasi pinsan. Sumama lang sa MCGI, nawala na ng nawala na ng kamag-anak. Hindi na ikaw marunong na makipagkapwa. Di ba, no? Di ba, ganyan po. Dahil sa MCGI, yun ang sinabi, tinuro ni Brad Eli. Mabigat na kasalanan yan. Sa espiritu, walang kapatawaran pagka tayo ay nakikisama tayo sa maling paniniwala. O ngayon, kung ganun nga po ang sitwasyon, nandoon na sa simenteryo yung ating mga kamag-anak, nagre-reunion ng pamilya, ikaw ay hinahanap. Tinawagan ka pa para ikay papuntahin. Kung ikaw ba'y pumunta para makita sila doon sa simenteryo, ikaw ba'y magkakasala? Basa. Dito po sa isang talata ng Gawa, 18:3. Ganito po nakasulat, magandang balita, Biblia. Sa Gawa, sa 18. At ang talata po ay 4. Ito po ang ating mababasa. Sa talatang 4 po ng magandang balita, Biblia. Tingnan niyo po si Apostol Pablo, mga kapatid, mga ka-Bible study. Tuwing araw ng pamamahinga, Sabat, si Pablo ay nakikipagpaliwanagan sa mga Hudyo o Griego sa sinagoga at sinisikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat. Mga kapatid, mga ka-Bible study, si Apostol Pablo, ano po ang ginagawa niya nung panahong siya nasa lupa? Tuwing Sabat, araw ng pamamahinga, ano ginagawa niya? Pumupunta si Pablo sa mga sinagoga para kausapin ang mga Hudyo, Griego, nakikipagpaliwanagan para mahikayat sila sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ano dapat nating maintindihan dyan? Sabat, si Apostol Pablo, araw ng Sabat, nandoon sa mga sinagoga kung saan nagtitipon-tipon ng mga Hudyo, ang mga Griego. Anong dahilan? Para ba makipangilin na Sabat? Hindi. Para makipagpaliwanagan, mahikayat sila sa pananampalataya. Amen. Ano ibig sabihin, mga kapatid, mga ka-Bible study? Ang tinitingnan dyan ng Diyos ay ang ating intensyon. Amen. Nagpunta tayo sa sementeryo, hindi naman dahil sa mga nando sa libingan Hindi naman dahil sa mga nakalibing Ang pinuntahan natin, yung mga buhay nating mga kamag-anak na dumalaw sa sementeryo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Naintindihan po ba natin yan? Si Apostol Pablo pumunta sa mga sinagoga araw ng Sabat, hindi naman dahil naniniwala siya na yung Sabat dapat ipangilin. Nandun siya para hikayatin niya sa pananampalataya yung mga nandoon sa sinagoga. Ang katunayan, unang Korinto 9:20-23. Ito po ang ating mababasa, mga kapatid, mga ka-Bible study. Sa piling ng mga Hudyo, ako'y namumuhay tulad ng isang Hudyo upang mahikayat ko sila. Kahit na hindi ako saklaw ng kautusan, nagpailalim ako rito alang-alang sa mga nasa ilalim ng kautusan upang mailapit ko sila sa Diyos. Sa piling naman ng mga hentil na hindi saklaw ng kautusan ni Moises, ako'y naging parang hentil upang sila'y mahikayat ko rin. Subalit, hindi ito nangangahulugang hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Sa piling ng mahihina sa pananampalataya, ako'y naging parang mahina rin upang mahikayat ko sila.
Ako'y nakibagay sa lahat ng mga tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Mga kapatid, mga ka-Bible study, ano dapat nating matutunan kay Apostol Pablo? Dapat alam natin makibagay. Amen. Pakikibagay, pakikisama. Dapat nating matutunan para tayo makahikayat. Amen. Ipagka tayo nasa sementeryo, may pagkakataon ka na ma-share mo si Jesus Christ. Ma-share mo ang pananampalataya tungkol sa Panginoong Hesukristo. Maging daan niyon para sila ay maligtas at maging dapat sa Diyos. Amen. Maliwanag po ba mga kapatid, mga ka-Bible study? Sa MCGI, iba. Pagka ikaw ay pumunta sa sementeryo, isisirkular ka na. Sususpindihin ka na. Kasi ikaw raw ay nakikiapid sa Espiritu. Tayo po hindi ganon mga kapatid. Ang tinitingnan natin dyan, ano ba ang intensyon? Bakit ka ba kapatid pupunta sa sementeryo? Kasi nandoon yung aking mga kamag-anak, hinihintay ako, Brad Willie. Family reunion lang naman. Okay, wala pong problema doon. O ngayon, ang ating tanong ganito, ano ang biblikal na araw ng mga patay? At kailan ito magaganap? Yan ang ating itutuloy. Tuloy natin po ito next Sunday, November 2. Itong ating paksa na ito, mga kapatid. Kailan ba yung biblical na araw ng mga patay? At ano po ang biblical na araw ng mga patay? Next Sunday po yan, sa pagpapatuloy po ng ating paksa. Sige po, yung ating mga prayer requests. Bigyan na po natin ng pagkakataon. Pakibigay po ang pangalan ng tao na may sakit. Kung ano po sakit, karamdaman ng tao. Lope Feble, may lung cancer at brain cancer. Sige po. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, lung cancer, brain cancer, inuutusang umalis at mawala kay Lope Feble. Sa pangalan ni Jesus, pinapatay ang lahat ng cancer cells sa buong katawan ni Lope Feble. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Kay Ruby Morada, high blood at vertigo. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, high blood, vertigo, inuutosang mawala sa katawan ni Ruby Morada. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Next po. Rhea Marie de la Cruz, hindi makatulog sa gabi, depresyon. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, depresyon at hirap sa pagtulog, inuutusang mawala kay Rhea Marie de la Cruz. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan sa depresyon, ipagkaloob ang masarap at mahimbing na pagtulog kay Rhea Marie de la Cruz. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Edgardo Gutierrez, varicose veins. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, varicose veins, inuutosang mawala sa katawan ni Edgardo Gutierrez. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sige po, lahat po ng narito ngayon sa ating live, sumabay po sa ating commanding prayer. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutosang umalis at mawala sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay, anumang sakit, anumang karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan, kasiglahan, kalakasan sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay. Be healed and be restored in Jesus' mighty name.
Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Kay Maricel Batan, makapasa sa interview. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob na makapasa sa interview si Maricel Batan. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sa lahat po ng mga gumaling, tumanggap ng kagalingan, instant healing or gradual healing, gawa po tayo ng short video testimony, written testimony bilang pasasalamat sa ating Panginoong Jesucristo. Salamat po sa ating mga nakasama ngayong umaga sa ating Bible studying ito, sa inyong oras, at sa inyong pong pagmamalasakit at suporta dito po sa ating programa. Salamat po sa inyong lahat. Inanyayahan ko po kayo para po sa isang panalangin ng pagpapasalamat sa Panginoong Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, mangbanal na dakila, makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa umaga pong ito, Ama, kami pong mga magkakapatid, sama-sama pong lumalapit sa iyong luklukan ng biyaya. Sa dugo ni Jesus, Ama, salamat po sa mabuting pagkakataon. Ay pinagkaloob mo po sa amin na muli kaming makapag-Bible study. Kami po'y matuto ng iyong mga banal na salita. Salamat po, Ama, sa iyong mga ipinaunawa sa aming mga kalagitnaan. Ipagkaloob mo po na ang iyong mga salita ang matanim sa aming mga puso at patuloy naming maging gabay sa aming mga patuloy na paglilingkod sa iyo. Ama, pagpalain mo po ang lahat ng mga nakasama po namin sa Bible studying ito, ang aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga kamag-anak, maging ang aming mga kaaway. Maawa ka po, Ama, sa kanilang lahat. Bigyan mo po sila, Ama, ng pagkakataon na ikaw ay kanilang makilala. Maunawaan nila ang iyong banal na kalooban. At sa lalong madaling panahon, Amang banal, matawag mo po sila at makasama po namin sa aming mga ginagawang mga paglilingkod sa iyo. Ama, pagpalain mo po ang iyong banal na gawain. Padala ka pa ng mga manggagawa na makakatulong sa pangangaral at tumawag ka pa ng karagdagang mga kapatid na susuporta at magmamalasakit sa iyong banal na gawain. Amang banal, sa pagkakataon po ito, ang lahat ng aming mga suliranin, mga problema, ipinagkakatiwala po namin sa iyong mapagpalang mga kamay. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob mo po, Ama, ang mga sagot at mga solusyon sa aming mga kanikanyang mga problema. Patuloy mo rin po, Amang, bigyan ng kagalingan ang aming mga sakit at mga karamdaman at ng aming mga mahal sa buhay sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus. Sa aming pansamantalang paghihiwa-hiwalay ngayong umaga, sa iyong mga kamay, pinagkakatiwala po namin ang aming mga buhay, ang aming mga kapalaran. Sa dugo ni Jesus, patuloy mo po, Amang, ingatan ang bawat isa sa amin, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga anak. Ilayo mo po kami, Ama, sa lahat ng kapahamakan, sa lahat ng mga kasakunaan, sa mga mabibigat na mga sakit, mga karamdaman, sa kamay ng masasamang tao, at sa kapangyarihan ng masasamang espiritu. Amang banal, sumasampalataya po kami na higit pa sa aming mga hinihingit iniisip ay ipinagkaloob mo na po sa amin ang lahat nakasang-ayon ng iyong banal na kalooban. Salamat po Diyos Ama, salamat po Diyos Espiritu Santo, salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Marami pong salamat sa lahat po ng ating mga kapatid, sa lahat ng ating mga ka-Bible study na nakasama natin ngayong umaga. Sa inyong oras, salamat din po sa inyong mga malasakit at tulong na ipinagkakaloob po dito sa ating programa. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Paalam na po at magandang araw sa inyong lahat.